Sa ikaduwang sona ni Presidente Bongbong Marcos kanakaaging taon, ibinida kaini ang pagpapagian kan trabaho kan mga paratukdo asing pagpapapusog sa pagkanuod kan mga estudyante sa paagi kan matatag agenda. Balikan ta ang iba pang pagbabago sa sektor kan edukasyon sa espesyal na report ni Chris Novello. Nagsisimula ang lahat sa edukasyon. Ito ay para palakasin ang isip at kakayahan ng bawat Pilipino. Totoong ang edukasyon ang nagsisirbing labi sa magayon na futuro kan sarong tao. Sigun nga ni sa dating hadi kan Albao, Scotland ngunya na si Malcolm I, education is our passport to the future, for tomorrow belongs only to the people who prepare for it today. Kaya sa ikaduwang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, ibinida kaini ang matatag agenda o ang estratehiya kan Department of Education na subot maresolba sa mga angat sa basic education. Tulos man nining narealisar kung sa piglunsar ini kan nakaaging taon asin nakatala ang puunan ang full implementation kan matatag curriculum ngunya na school year 2024 to 2025. Ini ang bagong estratehiya kan Department of Education kung saan matutok sa mga pangangaipo para sa mas dekalidad asin komprehensibong edukasyon sa nasyon. Kabalin na ang pagsyertong magayon ang international score kan Pilipinas. Urog na sa mga asignatura kan STEM o Science and Technology, Engineering and Mathematics. Nagpapadagos man ang learning camp sa enterong nasyon kung saan sa Bicol Region. Magayon na bareta ang pigpresentar kan DepEd, makalis maghuros ang numero kang non-reader sa 12.3% sa pagtatapos kan school year 2023 to 2024 kung ikukumpara sa dating 31.2%. Resulta ini kan epektibong mga learning recovery programs. Sa ibong kan wala to mga programa enot na beses man na pigsyerto kan gobyerno na matatawan ng pahingalo ang mga paratukto kasabay kan pagtatapos kan school year. Teacher na naga-admin works pa, kasabay ini sa tinulukan kan presenteng administrasyon. Makalis baghar ang DepEd in admin aids na nakatabang nganing mabawasan ang mga workload kan mga paratukdo asin matutukan ninda ang mga kaakian. Dakulang bagay man si itinaong assistance kani mga admin aid. Kasi dati kaputyan ka mga teachers. Dahil na natauwanin parang support yung mga teachers kapag sa paagi kaining admin aid na ini. Si dati may mga kinakaputan ng mga other tasks other than teaching. Nahali. 90% subuot kan hinaman na teaching positions ang napanoan na. Nganing maakomodar man ang nagdadakol na eskwela, pinagsugo kan presidente ang pagkonstruhir ning dagdag na pasilidad maging climate ready na mga eskwelahan. Our public schools and facilities are being increased and fortified. The shortage of classrooms and facilities is being addressed. Aside from new construction, schools and facilities are being retrofitted to become ready for the future, ready for hybrid and high-tech learning, and also climate-ready and disaster-proof. Kumo na inaagihan din mga kalamidad arog kan bagyo ang Bicol kun kaya kay puhan na maray ang mga disaster resilient na mga pasilidad. Basado sa datos kan DepEd Bicol nasa 1,000 na mga classrooms ang pigkukonstruir ngunyan sa manlain-lain na lugar sa rehiyon. Nasa DPWH na ang pagpaparepair, nasa DPWH na ang pagpapaconstruct kasi meron silang i-construct na nasa 714 na bago ngayong 24 at last year meron tayong 333 na sila rin ang in charge. Alagad sa ibong kan mga dakulang pagbabagong ini sa edukasyon kan Pilipinas, totoo kayang dagos ng nasimbagan ang mga problema asin angat sa sektor kan edukasyon sa nasyon. Urog na ang dagdag sweldo kan mga paratukdo na daing nakabali sa noon ang bitan kan presidente sa iyang sona. Alagad iyo ang padagos na pigahagad kan kadaklan. Asin, ano kaya ang pwedeng lauman na pagbabago sa pamayo kan departamento? Makalis magbaba sa pwesto si VP Sara Duterte asin pigribayan ni Sani Angara. Abangan ang ikaduwang kabtang kan sakuyang special report sa aga.